Maybe pati. Ang gayaan pala yan. Ano, ang cute man ay ano. Hello mga plantito-plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat. At eto kami ngayon ay nandito sa bukid. At kami ay tutulong sa mga kinanay at kay tatay. Ayan. Pero siyempre, bago po ako magpatuloy, ay welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Yun nga po, ngayon ay nandito kami ngayon sa bukid at eto, kasama ko si Matmat, si nanay, si tatay. Kasi mayroon po ditong baul, yung wild pig. Baul kung tawagin sa amin. Doon sa pinakadulo ng iraya namin, napakita ko na yan noon, ay may mga mais doon, sila nanay at tatay. Kinakain lang ng baul. Pero ito may mga bunga naman na yung kalabasa. May mga bunga na po yan. Tapos ayan, may mga bulaklak na din. Wala naman pong pasok ngayon si Matmat. Kaya sabi ko, sasama na kami kaysa kumuha pa ng labor na gagawa. Pwede man na kami na lang yung tumulong para makatipid na din. Kasi malaki na rin po yung gastos dito sa pagtatanim po ng kalabasa. Kasi nagkataon po, itinanim po ito noong halos po lagi na lang umuulan. Tinanim yata ito. Kang February po ito itinanim. February or katapusan po ng January. Kasi po nagkakaubusan din po ng binhi noon sa mga bilihan. Kaya in-order ko pa po ito online. Naka-3 order po ako online ng binhi po ng kalabasa. Ang pinapahanap po sa akin noon ni tatay ay Sophia. Sophia na variety ng kalabasa pero wala. Kaya itong variety po na ito ay Ivana po ito. Ayan, may mga ganyan na rin pong maliit-liit na bunga. Tapos parang nakita ko nito, ang ginawa nito ni tatay, yung parang pinagdudugtong yung bulaklak sa bunga yata yun. Tapos ayan, marami na po yan. Doon po kasi sa unahan ng tanim nila nanay at tatay, mais po doon sa unahan. Pero doon po ay inaatake po yan ng baul. Siguro po mga 3 weeks ago, nagbakod naman kami doon para lang maproteksyonan yung mga tanim. Kasi talagang laki rin po ng gasto sa pagtatanim. Yung pagpapaano lang po. Yung pag-cultivate nito, yung pagpalinis dito noon, yung pagpagawa ng ganyan na matataniman. May mga proseso po yung pagtatanim at alam nyo ng mga certified farmers na hindi po basta-basta na lang yung pagtatanim. Yan, nakakatuwa naman na may mga bunga na. Kasi sabi nga niyan, pag may bunga na ay masaya na yung nagtatanim. Nung hindi pa po ito namumunga at laging umuulan, stress na stress po ang aking mga magulang. Halos hindi na po makatulog sa kakaisip at pag-aalala ng mga tanim nila. Pero ngayon dahil marami naman ng may sumisibol na ng mga mga tubo na nabunga ay happy na sila. Yung iba kong kapatid ay kontra na rin sa pagtatanim nila kasi nga lagi ng pilay ang paa ni tatay. Siguro dahil matanda na at naabuso na rin naman yung lakas niya nung panahon, nung maliliit pa kami, na yung trabaho niya talaga ay sa bukid pagkukupra at yung pag-uuling. Tapos after mag-uling, hanguin yung uling ay dadalhin naman doon sa barangay namin. Tapos lulusong ka ng ilang ilog. Pagkatapos mong yung madangdang, yung maanuhan ng init. Kaya talagang yung sakit ngayon ng tatay ko ay talagang pilay. Yung yung paa niya, nasubrahan na sa surip. Ayan, surip na. Yung tawag sa Bicol. Pasmado. Ayan, parang ganon. Kaya, eto, sobra naman happy na
mayroon na nitong mga bulaklak. Mayroon din pong teknik ang pagtatanim nito para hindi siya mabulok. Napakaganda po ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. Pinagpipray ko po talaga tong mga tanim ng mga magulang ko kasi pag nakikita ko silang nakasimangot at nag-aalala sa mga tanim nila, parang feeling ko rin, ako rin ay na-stress. Kaya ito, so far, yung dito, sa bahaging ito po yung naunang itinanim nila. Ito yung nauna kong in-order. Bali, nakatatlong order po ako ng isang lata ng, ganito lang po kalaking lata, ay ganito lang kataas. Tapos po, yung pangalawa, hindi po tumubo. Kaya umorder na naman po ako ng pangatlo. Pero yung pangatlo po ay nasa, mababa pa lang po yung tubo. Pero ito, tingnan nyo po, oh. Ayan. Ayan po, makita po, doon po ako galing. Madumang ka namat kita, tay. Iyon natabangin na. Kunin mo na sa mga kawayan na pinutol. Sana mamunga po ito ng marami para makabawi naman yung mga magulang ko nito sa gastos nila. At nang maibinta naman itong mga pananim nila. Ang saya lang po pag umaga na may ganitong tanim na nakikita. Yan dyan po, maganda dyan. Talagang ito yung nauna, kaya kung mapansin nyo po ay malago at medyo malaki-laki na yung mga bunga. Ito na yung unang binakuran. Dito po kasi ay may baul. Ayan. Nakaka-happy naman na namunga na ang tanim ni tatay. May makulimlim po dito sa bukid. Yan, hanggang po yan doon yung tanim. Pero gusto ko po nitong matikman pag yung matagal na po. Yung parang pawala na yung kalabasa ay yung talbos niya po at bulaklak, napakasarap po talaga, manamis-namis. Yan. Puro naman na may bunga. Nay, iyo ni sa pangagduwa? Iyo lang ni sa nagtambo? Ito po pala yung pangalawang tanim. Kaya wala pa po siyang pangalawang order ko po. Kunti lang po yung tumubo. Ayan po, oh. Ito na po yung pangatlo. Kailangan pa po nito naman madamuhan para maabunuhan. Ito po yung pangatlo, oh. Yung natanim po. Siguro mga magti 3 weeks po. Ganyan. Ganyan pa lang po, oh. Kaya laging busy si tatay pairaya. Ayan. Pero tulad po nito, kailangan po itong madamuhan para maabunuhan. Kay puhan pala na magabihan ay maawot palan. Day ko nang gayo nahiling kalabasa, so awot nahiling ko. Pero ne, madaba mang kuta ni Hodigde. Ayan, pero ito po ay kailangan itong, yung iba po hindi tumubo tulad niyan. Ayan. Mamamatay po yan. Meron pong hindi tumubo din. Pero ito po okay, maganda naman yung tubo. Hindi po pare-parehas. Pero kailangan talaga nitong maanuhan po, madamuhan at maabunuhan po ulit. Yung pagbabakod po ay mayroon silang ilalagay na parang panguntra sa baul. Galing po doon sa may bakod na kawayan, doon po, yan, ipapaikot po dyan hanggang po dito. Ayan, dyan po. Paikot po dyan. Para hindi po, bungkalin. Kasi, tawag nito, binubungkal po talaga ng baul ang mga tanim. Yung nga po, yung mga tanim na gabi nila nanay doon sa kabila, doon sa unahan. Halos po, maubos-ubos po ng baul. Yung
wild na baboy ramo siguro, ganyan. Baboy ramo po kasi wild. Pero ayun, buti na lang po walang pasok ngayon si Martin at matulungan niya si tatay sa pagbubuhat ng mga kawayan. Ito po yung gagamitin. Ano nina, isasabit siya na sa Ibubugkos sa istro. ibubugkos po ito sa istro. Para ito. Ini dyan. Istrong ini. Ayan. Di ano tong kawayan? Yun lang ang garposte. Ito po yung kawayan. Iyan po yung, itong istro. Iyan po yung ilalagay dyan paikot. At ilalagyan daw po nito kasi may nakapagturo naman na takot ata ang baboy ramo dito. Ayan, panguntra ito para hindi pasukin yung mga tanim ng ayan, pumipinsala sa tanim. Pero effective na ay. Yung mga yun. Bukid digdi o may naguhoning gamgam. Bawal daw. Anong gamgam, anay? Bahaw. Bahaw. Bahaw daw pong ibon yung humuhuni po ng malakas. Yan, paikot dyan. Ano ilagkanan, straw? Dahil sa tatay. Daro, madiklumong padigdi ho. Sabi kang walang pagdagong huli. Parang si mama inito na. Yun daw po, sabi daw po ng matatanda, pag humuni na daw po ang ibon na bahaw, ay magiging na daw pong tag-init. Yun pala ang palatandaan ka magurang kasi inot. Mama inito na. Pag, antig susulpong pala yan dyan. Di na matanggal? Ayan, ganyan po ang ginagawa para daw po hindi mapayog, nay. Hindi po mapayog. Yung hindi po maano yung bunga. Malanta. Ito po ay isang pang-asim sa niluluto. Lubas po ito kung tawagin sa amin. Masarap po ito. Ang sarap po nito nung bata pa ako. Nilalagan ko ito ng asim. Pinakain namin ito lagi. Lubas. May mga lubas pa po dito. Ayun, tubo lang po yan. Sila nanay, tatay at matmat po ay doon naman sila sa pagbabakod. Ako naman ay dito na lang muna ako tukas sa aalis ng damo dito sa kalabasa para po maabunuhan na ito. Ayan, mahaba na rin. Nakadarating na rin ako doon sa dulo. Tapos ayan, marami pa akong dadamuhan. Ayan, wala ditong tripod. Kaya ang hirap mag-video-video. Ayan, pero malawak pa po yung dadamuhan dyan. Pero ito nasundo ko naman na yung isang hilira doon. Ayan po, marami din yung nadamuhan. Ayan. Nabunuhan na po ni tatay yung iba po ay hindi pa. Dito ay hindi pa kasi wala ng abono. Ito na lang. Nayo na kulag ana yan ning ano yamet. Saan ayaw naman sa hilo? Kaya nalagyan pa lang po ng straw. Diyan po ilalagay yung telang puti. Pero ilulublob po yun sa lason. Ito po ang inilagay na sabi po ay pangontra sa baul o itong baboy ramo. May nakapagturo din po nito yung mga
May taniman pa doon sa pinakabukid na bukid pa po doon. At yun nga po, ito rin yung gagawin po doon sa kabila sa may mga kalabasa. Kasi po, ito po ang ginagawa ng baul. Ayan po yung ginagawa po ng baul. Tawag niyan, pigsungkal. Yan po, kinakain po nila. Sayang din naman itong pinagpaguran ng mga magulang ko na ano lang itong baul. Ayan po, yung mga damage ng baul. Grabe, hanggang pa po yan doon sa unahan. Yung mais po, oh. Ito po ang mahirap dito sa pagtatanim sa bukid na ganito kasi may mga baul. Ayan po, oh. Kaya naglagay po nito hanggang po doon sa dulo. Ayan pa po yung mga sinira po dyan ng ano. Yan po mga naturamba. Hanggang po doon, oh. Yan po yung mga nasira po ng baul. Ayan po pa yung mga na-damage. At ito, sinusungkal nila. Ayan pa po, oh. Yung mga damage ng baul. Dito po, ayan, may bakod na po. Ayan po yung grabe dyan sa part po na yan ng tanim. Pili mo sa ipalang kutang na kung saan ano. Ito, gunang ito. Gaga sa inay. Oh. Tapos hain bangot ka ane. Puto. Sarong buyod tsaka ng mga karigpes. Pagkadakol kang bangot. Lubasan. Inay ko po, kadakol-dakol. Bangot sa kapako. Kadakol-dakol na bangot. Bayan na tayo. Rawan may sangkat. Sarayo na kaya yan. Di ba pa ilalag ang ano? Di ba pa ilalag na yan? Yan, ilag na yan. Tanganin pirti ka kani matmat. Pati palanggana. Ibuson ang dahon. Ito po yung ginagamit sa paggagawa po ng ibos o yung kakani na malagkit. Ayan po, nalagyan na po namin. Yung straw ay nilagyan na po nitong telang puti na may lason po yan. Para pag naamoy po daw yung lason ay hindi na papasok dito sa may mga tanim ang baul o yung baboy ramo. Ayan, pagkagaling namin doon sa maisan, nagbako din doon si Matmat sa si tatay. Ayan po, punta naman dito. Kami naman ni nanay ay kumuha ng talbos ng dahon ng nyog para sa babalutan doon sa malagkit na gagawin ni nanay ng paninda. At ayan, natapos na rin naming hibunin yung mga puon ng kalabasa. At ayan, shoutout po pala kay Ma'am Castro ng Saudi KSA. Thank you so much, Ma'am, sa panonood. Sorry po kung late masyado ang pag-shoutout ko po sa inyo dahil ngayon lang po ulit nakapaggawa ng video. Ayan, again, hello po kay Ma'am Castro ng Saudi KSA.
Ayan, maraming salamat po sa mga nanood at sumama po dito sa aking pagpunta po dito sa bukid. Ayan, dito sa taniman ni tatay. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na nadadagdag, sa mga viewers ko po. Sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nag-like and nag-share, thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.